Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone! Yan, pwede po ba tayong tumayo? Yan, tayo po tayo, At let's prepare our hearts, our thoughts, to be in the presence of the Lord. Lord, we came here today only for you, O God. Panginoon, wala na kaming ibang hihilingin at hihingin pa kung hindi ang makasama ka at makapiling ka sa iyong presensya, O Diyos. So, Lord, right now, would you just manifest your holy presence in this place? Penetrate each and every hearts today. At kung ano man yung mga bagay, Panginoon, na nagdi-distract sa amin, Panginoon, para hindi ka namin marinig, para hindi ka namin makita, at hindi namin maramdaman ang iyong presensya. Lord, right now we declare, waksiin mo ito in Jesus' name, God. All the worries, all the doubts, all the fear, all the distraction, Lord, ikaw ang maghari, Panginoon. Waksiin mo lahat, Panginoon, ng distractions na ito in Jesus' name, O Lord. And right now we declare that we will taste and see your goodness today. In Jesus' name, O Lord, we are ready for more of you, O God. Oh, I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good, Lord, good to me. We will taste and see. I will taste. We declare, Lord, see that you are good. We know. I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good, good to me. Oh, we will taste and see. I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good, good to me. Oh, we will taste and see, Lord. I will taste and see that you are good. I will taste and see that you are good. We know, Panginoon. I will taste and see that you are good, good to me. We will taste and see that you are good to us, O Lord, today. We will continue to declare, Lord, na ikaw ang maghahari sa lugar na ito, Panginoon, at wala nang iba, Lord. We are ready for more of you, O God. Our hearts are ready to encounter you, O Lord. And Lord, as we prepare ourselves to encounter you, O Lord, we will worship you in spirit and in truth. Let's give the Lord the best clap offering. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Lord, all the glory and honor belongs to you. You have overcome it all, Lord. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God
broken heart. You overcame the grave to save humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, oh ye people, and shout unto God. Oh, clap, oh ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, with a voice of triumph. Oh, you're alive in me. Yes, Lord, it's resurrection power. Oh, thank you, Lord. I'm alive in you. Thank you for your grace. That's resurrection power. Oh, you're alive in me. That's resurrection power. Oh, I'm alive in you. Thank you, Lord. That's resurrection power. Oh, you're alive in me. Thank you, Jesus. That's resurrection power. Oh, I'm alive in you. Thank you, Lord. That's resurrection power. Oh, you're alive in me. Thank you, Lord. That's resurrection power. Oh, I'm alive in you. That's resurrection power. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Let's give the Lord the best clap offering. So you deserve the highest praise. Wala kang katulad, O Diyos. Tunay na wala kang katulad, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, O Lord. Tunay na ikaw ay mabuti at dakila sa buhay namin noon, ngayon, at kahit bukas, hindi ka nagbabago, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Hindi nagbabagong Diyos. Dakila ka, Panginoon. Kabutihan at presensya mo nag-uumapaw dito. Dakila ka, Panginoon. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. We declare, my God will never fail.
of Jesus. Every war he wages, he will win. We know, we declare, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know. Yes, I know how this story ends. Oh, I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. Yes, Lord, for the battle belongs to you. Yes, Lord, I'm gonna see the victory.
Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Jesus, we're desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oh Lord, you are all we need. You are all we want today. We came here for you, Lord. You're all we want. You're all we need today, Jesus. More of you, more of you. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. We're gonna see your victory. We're gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. We're gonna see your victory. We're gonna see your victory. For the battle. Yes, Lord. In every aspect of our lives, we're gonna see your victory. We're gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we declare that we will continue to see the victory because you hold the victory in your hands, oh Lord. We will continue to be hopeful. We will continue to worship and praise you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Can we give the Lord the best clap offering? Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Mga kapatid, batiin natin ang ating mga kapatiran. Magandang umaga. Have a blessed Sunday! This is a day, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is a day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is a day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you.
Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning. Yan, sige, pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon, sa kaliwa muna, magandang umaga. Sa kanan, good morning. Yan, so welcome sa iyo kapatid at salamat sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, thank you Lord, nandito ka, kasama kita ngayon. Yan, praise God. So, grabe po, no? Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Did you know that, ano ba ngayon, 16? 17, did you know that 2 days ago is the mark of the lockdown? Naalala niyo yun? 2 days ago is the mark of the lockdown. 2 years ago, tama ba? 4 years ago. Grabe, no? It's been 4 years since we battled with COVID-19. And truly enough, God is victorious over COVID-19. Naniniwala po ba kaya doon? Kaya hindi natin makakalimutan tong March. Kasi March 15 yun, naalala ko, nung unang nag-declare ng lockdown ang ating presidente. Kaya ngayon, nararamdaman na natin na you can see for yourself, wala na kayong mga mask, di ba? Tayo ay, although nagkakaubot, nagkakasipon na tayo, pero hindi na tayo natatakot. It is because God is good in us. God provided the medicine, the vaccine, for everyone, and God provided the immune system in your bodies para malabanan natin itong COVID-19. Amen? Napakabuti ng Lord. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. And this morning po mga kapatid, I would like you to bring out your cellphone. Sige po, labas niyo po ang inyong mga cellphone ngayon. And siguro naman, halos lahat sa atin siguro may internet, may data. So, it is because I want you to be involved in our church family. So, isa sa mga involvement dito is you like the page of Christian Church of Faith. Yan. So, kapatid, pwede mo bang pakikita sa screen natin yung ating Christian Church of Faith? I would like you to encourage you to visit the page right now. Itatype nyo lang Christian Church of Faith sa Facebook. Ayan, tapos may button doon na like. Yung like, hindi naman ibig sabihin gusto nyo, di ba? Ganun, okay naman. Pero para lang makita nyo yung mga notifications ng ating church. Kasi ang daming activities na nangyayari sa simbahan. And I want you not just to become part of church on a Sunday morning service lang. Gusto ko po, kahit yung sa social media natin. Ngayon, technology era na tayo ngayon kaya kailangan sumasabay din tayo at ginagamit natin ng social media to encourage, to bring the Word of God to people, and to listen again to the Word of God na mga napapanood dito. And by the way, dito rin natin makikita, sige kapatid, paki-scroll down mo. Yung mga activities na nangyayari, ayan, meron mga Young Gen Fellowship, yan, so yung ating MEC pag Saturday, nandyan yan. Yung ating training and devotion every Saturday morning. And yung music, yung worship team training, yan. So makikita natin din yan dyan Yung ating morning prayer, yan, intercessor. Tapos, ayan, mga faith groups outside the church. Kaninong bahay ito? Kila Tita Lynn, di ba? Tapos ito, ganun din, kila Tita Lynn din ba ito? Ayan. So, ito naman, kaninong bahay ito? Sa Deca Homes, di ba? So, pumupunta tayo sa Deca Homes para magkaroon tayo ng fellowship doon at couple of verses. And gusto ko rin i-highlight yung mga videos natin na mapapanood dito, like yung mga faith walk. Pwede mo kapatid pakipunta doon sa taas na part, tapos meron yung videos. Yan. So puntahan nyo lang yung link na yon na videos. Makikita nyo dyan yung mga videos natin. Yan, katulad nung nangyayari ngayon, Hindi. Yung marami dyan, like yung mga past midweek services natin, yung mga hindi nakakapunta ng Wednesday, nandito na mapapanood din natin yung series na Origin. Ayan, Kevin, kaway ka nga sa kanila, baka di ka nila kilala Siya yung ating magaling na teacher, yan. Siya ang nagtuturo sa atin from Genesis, chapter per chapter, kung ano yung nangyayari doon, yan. So, makikita natin yan dyan. And also, I want also to highlight the Faith Walk Devotions. So, meron yata tayong folder dyan, Faith Walk. Ayan, so ang ating Faith Walk Devotionals, napakarami yan, 489. Ang dami nating mapapanood ng mga short clips, 5 minutes or less na encouragement na pag naghahanap ka ng Word of God for the day, pagka gusto mong sumabay sa devotionals,
tuwing umaga yan napapost. So, salamat kung nandito si Teacher Cheska at yung ating mga Connect Ministry. Sila po ang gumagawa niyan. And also, I want to encourage everyone to be part of this. Meron po tayong gaganapin na faith walk, training and refresher course this coming Saturday morning dito sa church. So kung kayo gusto nyong makapag-spread ng Word of God through our Christian Church of Faith Facebook page, punta po kayo ng Saturday dito, tuturuan po namin kayo kung paano gagawin yon. And then, gagawa po kayo ng recording. Sige nga kapatid, pwede mo bang samplean yung isang video dyan ng faith walk para makita natin kung paano ba yun nangyayari. Napakaganda na ito eh. Sige, play tayo ng isang video ng faith walk. Yan. Yan, ito. Yan. So, ay, wala. Yun. Yan. Sige, click mo lang. Touchscreen pala siya eh. No? Walang audio, no? So, ito sa Marikina. Mix to eh, Marikina and Pasig yan. So, ganyan, makikita natin yung mga faith walk devotionals natin. Although this is a long time ago yan. 2020 pa yan, no? Nag-start na tayo ng matagal na. Kapatid, makukuha mo ba yung latest natin ngayon dyan? Meron ka bang latest dyan ngayon? And also, baka nakamute yung iyong laptop, kaya hindi naririnig. Yan. Yan, sige. Mukhang, yan na. So ito, this latest, March 12, 2024. Yan. So baka yung laptop yung mismong naka-mute. Kaya si Teacher Cheska. Naka-unmute naman pero wala pa rin naman. Sige, anyway, pagka pinuntahan niyo yung page natin, ganyan lang siya, kasimple. Kaya gusto ko kayong ma-involve mga kapatid. Gusto ko sana na hindi lang tayo church attendee. But if you consider yourself as member of CCOF, ma-involve po tayo sa ating mga iba't ibang mga ministry sa church. Ito napakaganda. Kasi social media era na tayo ngayon. Yung Word of God na paparating sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, sa ibang bansa, through Facebook. Kaya, it's your chance. Kung meron kang heart na mag-share ng Word of God, come here next Saturday, this coming Saturday, and tuturuan namin kayo how to share in just 5 minutes from 1 verse to 2 verse. It depends on the leading of the Holy Spirit sa'yo, ay magagawa mo yan na mag-share ng Word of God. Amen? Pwede po ba yan? Yan, kaya ako pinalabas yung phone nyo. Sana pinuntahan nyo yung page tapos nilike nyo para makita nyo yung mga notifications. So kung wala kayong mga personal devotion na sinusunod, pwede nyong gamitin yon everyday yan. So susundan nyo lang yon everyday. Pwede nyong gamitin siyang devotional. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yan. So mga kapatid, sa oras na ito, pupunta na po tayo sa ating message. Also, I want us to pray for this prayer request box. So alam niyo po, napakahalaga po ng ating prayer request box. Kasi this is the channel na kung saan na ipag-pray natin yung inyong mga prayer requests. Kung kayo ay nahihiya, yan, so pwede niyong sulat sa papel, tapos ihulog niyo rito. At ang ating prayer warriors, prayer intercessors ay ipinagpe-pray po ito every Saturday specifically, pero in every day of our lives din yung ating mga prayer intercessors. They are praying for you, for everyone. And believe me, ang dami ng mga papel dito na naitapon na. Alam niyo kung bakit? Kasi answered prayer na. Amen. So, hindi ito napupuno eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nababawasan to palagi. Kumukunti to palagi. Kasi nasasagot ng Panginoon ng panalangin. Kasi totoo. Sabi sa Bible yan, di ba? A prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya ngayong umaga, kasama sa ating pagbubukas ng ating message, let's stretch our hands to this prayer box and let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for your goodness, your mercy and your love to us, Panginoon. And it is
shown, Panginoon. Nakikita po, Panginoon, ang resulta nito, lalong-lalo na sa mga panalangin na nasasagot, Lord, sa prayer box na ito. Father, I pray that in the name of Jesus, that whatever the contents of this box, Panginoon, yung mga prayer request nila, I pray, Lord, that in your power, Lord, in your perfect timing, in your will, Lord, ay matugon po ang mga panalangin na ito, Father. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng makakabuti sa mga kapatiran na nagsulat dito, Panginoon, at ikaw rin po nakakaalam kung ano ang hindi nakakabuti. Kaya, Panginoon, I pray na tugunin mo po ang panalangin na ito ng ayon sa inyong terms, hindi po sa aming terms, but in your own timing, in your own terms, Lord, ay isagutin niyo po ang mga panalangin na ito, Lord. And I pray din po sa mga kapatiran ko po, Lord, na narito, Lord, na meron po mga panalangin, may mga hinihiling, merong mga pangangailangan sa kanilang buhay. Ito man ay financial, ito man ay spiritual, physical, emotional, in everything that they need, Lord. I pray, Lord, na turuan mo po sila, Lord, na lumapit sa iyo, na kumausap sa iyo, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ay nandyan para makinig po sa kanilang mga panalangin. Salamat, Panginoon, at itinataas din po namin sa oras na ito ang mensahe mo po ngayong umaga. Father, I pray that in this message, Lord, ikaw po ang maging sentro. Ikaw po ang maging highlight, Panginoon. Dahil wala pong ibang pinaka-importante sa buhay namin kundi ang maitaas ka, ang mag-glorify ka, Panginoon. Gabayan mo po ang puso't isipan ng bawat isa na makikinig, Lord. I pray din po sa akin bilang inyong tagapagsalita. Father, I pray for a humble spirit, a humble heart, and an obedient heart, Lord, na ma-deliver ko po ang message na ito according to your perfect will, Lord. Salamat po, itinataas po namin kayo, Lord, ng higit sa lahat sa aming mga buhay. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus ang bawat isa. Amen and amen. Hallelujah! Praise you, Jesus! Yan, so ngayong umaga po, ang ating, itutuloy po natin yung pag-uusapan natin na series nating Overflow. So napag-aralan na po natin yan 2 Sundays ago, that overflow is a very napakagandang pangyayari sa buhay natin. When we overflow with something, di ba? Masarap yun kapag overflowing yung pagkain, buffet, di ba? Gustong-gusto natin yun kasi makakain natin kung ano yung mga gusto natin. Overflowing sa finances, di ba? Yung iyong wallet ay sobrang taba na halos nahuhulog na yung mga pera. Sino yung gusto ganun? Amen, di ba? Hindi yan imposible sa Lord. Yung overflowing ka ng favor sa trabaho. Di ba? Ang ganda ng yung mga comments sa'yo ng mga boss mo, ang ganda ng rating mo sa trabaho, you overflow in your work. And most especially, mga kapatid, ang napakagandang overflow is the character. The character overflow, which is yung goodness mo, yung fruit of the Spirit na nasa puso mo ay nag-overflow sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Lumalabas. Nakikita sa ugali. Lumalabas sa mga pananalita, sa mga kilos at galaw. Naalala niyo yung illustration ni Pastor Clement, yung tubig dito na tinatapon niyang ganun. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. That first, we are dirty, di ba? Halimbawa, meron kang lalagyan yung baso mo. Ano ka noon may makasalanan ka And pagka yun ay binuhusan ng Panginoon ng kanyang banal na spirito ng kapangyarihan, naka-cleanse yun Pero, alam niyo po ba kung saan talaga nawawala yung dumi na yun sa loob? Kapag patuloy mong binuhusan ng tubig nang hindi nauubos, di ba nawawash out yung dumi dun sa baso? At doon nagkakaroon tayo ng totoong cleansing sa ating mga buhay. That's why it's very important that you have the Holy Spirit to cleanse your heart. Hindi mo kaya ng mag-isa lang. Kasi kapag mag-isa ka lang, hanggang doon ka lang, hindi mo mapupuno at hindi mag-overflow. Tapos mananatili lang doon yung dumi na yon. Pero kapag ang banal na spirito ang bumuhos sa'yo, sabi sa banal na spirito, yung sa Samaritan woman, di ba? It overflows with spring, bubbling river or a water because Jesus Christ is the living water. Kaya mga kapatid, ito yung gusto kong mag-overflow po sa ating mga buhay, si Jesus Christ that overflows in you, na siyang naglilinis ng karumihan at pagkatapos nun, ang nag-overflow na sa'yo, yung Christ-like
character. Being a true Christian, nakikita sa pag-uugali mo kasi it overflows. Di ba sabi nga rin sa Bible, whatever the contents of your heart, it overflows in different translation. Pero yung sinasabi doon, ano nga yun, yung out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And I believe na hindi lang yun sa mouth, but in the actions that we do. Kung paano tayo makitungo, nakikita yung pagiging totoong Kristiyano natin. And this month, mga kapatid, is the Holy Week month. Buwan ng, ano ba yung sa Tagalog ng Holy Week? Mahal na araw. So, ano yung nangyayari tuwing mahal na araw? Inaalala natin, we remember our Jesus Christ that was crucified at the cross, and then after 3 days, He rose again. So, ito po yung magiging focus natin because you will be hearing me today and next week. Kaya next week po yung start ng ng Holy Week natin, di ba? March 25 to to 31. Kaya beginning ng March 24, ako po ulit yung maririnig nyo, ito pa rin po yung magiging focus natin. The focus na gagawin natin is the Jesus Christ. What happened in the life of Jesus Christ nung siya ay nandito sa mundo. Kaya napakahalaga po mga kapatid, as we remember the Holy Week, ang mahal na araw, it is vital and very important to know about Jesus Christ. Kasi yun yung reason kung bakit merong Holy Week Unless, kapag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo masyadong ma-appreciate yung Holy Week. Ang gagawin mo lang siguro sa bahay, yung mga traditional way, religious way, without really appreciating what really happened or who is the subject of that Holy Week. So ano ba yung ano yung importance? Na bibigyan ko lang kayo ng ilang mga napaka-importante. Ano ba yung importansya ng ginawa ni Jesus Christ on the cross when He died on the cross and has risen? Una is the fulfillment of John 3:16. Ang John 3:16, kapatid, na sulat yan ng hindi pa na kukurucified si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ doon sa kausap niya? Sabi ni Jesus Christ, "For God so loved the world," sabayan niyo ako, "that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Kaya niyong sabihin ng John 3:16 ng nakapikit, di ba? It is because it is very important. And that John 3:16 that you very well known ay the very meaning of the crucifixion, the Holy Week. Yun yung fulfillment ng John 3:16. Without Jesus Christ dying on the cross and rising again, walang salvation, mga kapatid. Walang kaligtasan na mangyayari. Walang redemption na mangyayari. And pangalawa is, it is the proof. Ito yung proof ng sinasabi sa Bible sa Romans chapter 8 verse 28 to 29. Merong sinabi doon si Apostle Paul na sinasabi niya na neither death nor life nor spirits of demon or angels, 'di ba, on earth and in hell, 'di ba? Neither all of those can separate us from the love of God. At yung verse na sinasabi na yun ni Apostle Paul, ang nagpapatunay na totoo dahil namatay si Jesus Christ. Kung hindi namatay si Jesus Christ sa krus, hindi totoo yung sinasabi ni Paul na yun. Baka hindi na umabot doon. Kasi baka walang Paul kung hindi nangyari yung crucifixion. Hindi natin alam. Pangatlo is, inaalala natin ang Holy Week, ang pagkamatay ni Jesus Christ, nang merong kaakibat na pagbabago sa ating mga buhay. We don't just celebrate, we don't just know the importance of it, but we live for it. Merong action. May nakikita na pagbabago sa ating mga buhay, magsimula nung paniwalaan natin at panampalatayaan natin ang pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, ito pong topic natin ngayon, isahatiin po natin yan into 2 parts. Medyo mahaba po kasi. Ang pag-uusapan po natin ngayon consists of 28 chapters.
Ready na po ba kayo? 28 chapters na book. Yan po. Kaya hatiin po natin sa dalawa. So, yung today, yan, 10:50 hanggang mga 4 o'clock. Tapos, next week naman, since pa-ending na yun, joke lang. Hanggang 11:30 lang po tayo, tapos na po tayo. Yan. So, when I say Jesus, yan. Si Jesus Christ yun eh. When I say Jesus, ano yung agad-agad na pumapasok sa isip mo? What comes first in your mind when you hear the word or when you hear the name Jesus? Sige, mag-isip kayo. Yan. Right? Savior, di ba? Ano pa? Son of God? Son of Man? Di ba? Jesus Christ, napakarami nating mga thinking or ang dami nating description about Jesus Christ. And minsan, tayo, or maybe wala dito, I hope wala dito, yung ibang mga tao, pag sinabing Jesus Christ, ang naaalala nila, yung nasa mga picture, yung mga nasa rebulto na nakapakong ganon. Minsan na naaalala nila yung mga nasa paintings na muka ni Jesus Christ. Di ba? Yun yung naaalala ng mga tao. So meron po akong trivia sa inyo na may premyo. Yan. So paunahan po na sumagot. So pag may narinig po akong tamang sagot, sa kanila mapupunta. Ito po ay Swiss Miss galing sa Alaska. Ayan. Imported. Tsaka may kasamang chocolate na Lindon, galing din sa Alaska yan. So salamat po sa mga kamag-anak namin sa Alaska. So ito po ang magiging premyo ng isang tao na yon na malalaman nila yung sagot. Bawal pong sumagot yung mga nandun sa area na yun. Kasi alam po nila yun eh. Alam po nila yung sagot dyan eh. So, ito po. Itong nasa picture, gusto ko po paunahan kayong sabihin sa akin kung sino tong nasa picture. Okay? 1, 2, 3, go. Walang mananalo ata. Scripture, hindi. James Powell. Hindi, lapit na. Sino? Robert Powell. Oh, yun. Siya si Robert Powell. Yan. Congrats, Kuya Jurgen. Yan. So mamaya daw pagtitimplahan kayo ni Kuya Jurgen ng Swiss Miss. Hindi, joke lang. So, Pastor Clement, you shared the... Okay. So, this picture here, madalas natin itong nakikita. Saan? The Passion of the Christ. Di ba? Tsaka yung mga pinapalabas tuwing Thursday ba yon? Tuwing Friday ng Holy Week. Yung Thursday. Jesus of Nazareth, yung nasa picture. Yung pinoportray ni Robert Powell. But this person is not Jesus Christ. This person is Robert Powell. Alam niyo po ba, si Robert Powell is an actor and comedian. Komedyante si Robert Powell. And alam niyo, si Robert Powell, nalulungkot siya. Sobrang na-hurt yung feelings niya and uncomfortable siya kapag nakikita niya yung mga tao na sinasamba itong mga picture na ito. Minsan pa nga nasa rebulto yung exactly mukha niya, nakaukit sa rebulto, yun yung sinasamba ng mga tao. Doon nagpe-pray yung mga tao. Sobrang nalulungkot po si Robert Powell na nag-represent kay Jesus Christ. Sobrang nasasaktan siya kapag ang mga tao nagpumapalakpak doon sa picture na yun na nakikita ng mga tao. Alam nyo ano yung sabi ni Robert Powell? Napakaganda. Gusto kong i-share sa inyo yung sabi ni Robert Powell. Sabi niya, I am not Jesus. I never cease to say and repeat it to the world since 1977 that I am not Jesus Christ. Sabi niya, I am just an actor and a British comedian. It hurts me and I am tired of seeing my photos displayed in places of worship and others worship and pray to me. Kasi siya yun eh. Di ba? Sabi niya, I just made a film for a living. Para lang kumita. So people should stop loving and praying to me, burn my pictures, and worship the only God in truth. Di ba? Wag nating ibigay kay Robert Powell yung yung glory.
Kasi hindi si Jesus Christ yun. It's not Jesus Christ. Maybe we really don't know kung ano yung mukha ni Jesus Christ. Wala namang may cellphone nung araw para mapakita ngayon yung totoong picture ni Jesus. Pero kahit na may totoong picture siya, it's very wrong to idolize yung mga pictures. Alam niyo yun, sinasabi sa Exodus, tama ba ako? Yung 10 Commandments na you shall have no other gods than me. You shall never worship any idols. And I believe, ewan ko lang po kung mag-agree kayo sa akin that worshiping the picture of Jesus Christ, even the crucified Jesus Christ na nakikita natin sa mga rebulto, it is idolatry. It is not Jesus. You don't need the picture of Jesus Christ because Jesus Christ is in your hearts. Amen? Hindi nyo kailangan ng image. Kailangan nyo lang ang goodness ng Panginoon na nararamdaman nyo sa inyong mga puso. What you need to have is faith. Faith is believing what you do not see. At dahil hindi natin nakita si Jesus Christ nung panahon na nabuhay siya dito sa mundo, it is your faith that will lead you to worship the Lord. Not in these pictures, not in those images. Kaya, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang focus po natin is not Robert Powell, not the image of Jesus Christ na dinepict sa world, but the Jesus Christ that we know by faith in our hearts. And kapag naririnig natin ang pangalan ni Jesus Christ, ang agad-agad na lumalabas sa atin, di ba? Compassionate, di ba? Si Jesus Christ is loving, forgiving, caring. Iniisip tayo, Jesus Christ is always thinking of us, correct? Yan ba ang nararamdaman nyo kay Jesus Christ? Wala? Hindi ba yon? Amen, di ba? Yan ang nararamdaman natin kay Jesus Christ. Because this dimension or this character of Jesus Christ is really true na nararanasan natin. The soft side of Jesus Christ, the compassionate side, the loving side of Jesus Christ. But, sa kabilang kamay, there is something na trait ni Jesus Christ, character ni Jesus Christ, na minsan ayaw pag-usapan ng mga tao. The hard part, the strong area, the strong part of Jesus Christ, the disciplinary part of Jesus Christ. Gusto lang natin yung forgiving Jesus Christ. At minsan ayaw natin pag-usapan yung disciplinary part of Jesus Christ. And this disciplinary part of Jesus Christ is part of His power. Na even though si Jesus Christ na laging pinag-uusapan ito, lagi itong sinasabi ni Jesus Christ about His power. Kaya ang title po natin ngayong umaga is The Fearsome Power of Jesus Christ. And I want us to appreciate and know and put in our hearts what's the power of Jesus Christ para ma-appreciate po natin this coming Holy Week yung ginawa ng Panginoon dito sa lupa. This fearsome power of Jesus Christ is the strong side. The strong side of Jesus Christ. Ito yung part na sinasabi na if you ask for forgiveness for your sin, He is faithful and just. The just part. Ito yung pag-uusapan natin. Yung may justice, yung patas sa lahat, yung strong na traits ni Jesus Christ. And ngayon po kasi sa mga tao, ang popular sa kanilang pinag-uusapan lang is the soft side, yung mga compassionate, forgiving, ganyan. Alam niyo kung bakit? Kung bakit yun ang madalas na pag-usapan ng mga tao? It is because kapag tayo ay nagkakasala, gusto lang natin agad yung mapatawad tayo. Siyempre, sino may gusto dito ng consequence sa mga kasalanan? Sino may gusto dito ng disiplina dahil nakagawa ka ng pagkakamali? I believe ayaw natin yun, masakit yun eh. Kaya ang gusto lang natin minsan is the Jesus Christ that is always forgiving me when I ask for the forgiveness of my sin. We always want the compassionate, the loving part, but not the disciplinary part of Jesus Christ. And ang tao, naturally, ang tao ay prone ito sa abuse. 'Di ba? Ikaw pagka laging mabait sa yung isang tao, naaabuso mo 'yan, 'di ba? Lalo na sa Panginoon, 'di ba? Kapag tayo ay
naramdaman natin ang pagpapatawad ng Panginoon, naku, minsan, pag di tayo maingat, na parang, ay, mapagpatawad naman ng Panginoon, pwede naman akong gumawa uli ng kasalanan. Hihingi na lang uli ako ng tawad. Kasi patatawarin niya naman ako eh. We tend to forget the consequences of the sin. Dahil ang nababaon lang sa ating mga puso is the forgiving Jesus Christ sa atin. That's why kailangan po natin pag-usapan ngayon kung ano ba yung power ni Jesus Christ na pinapakita niya sa atin. And dapat balance po yung understanding natin kay Jesus Christ. Balance of soft and balance of the strong part of Jesus Christ. And itong balance na ito, mga kapatid, this will produce us what we call the holy fear. Sabihin nga po natin, holy fear. Holy fear. Yan. Ito pong fear na ito, it produces us to respect and honor and give reverence to Jesus Christ. Without the holy fear, hindi mo irerespeto ang Panginoon. And this holy fear, it's literally scares us. Literal na matatakot tayo sa Panginoon. Ito yung talagang manginginig ka dahil sobrang makapangyarihan ang Panginoon. Manginginig ka dahil takot ka sa disiplina ng Panginoon. Masakit kasi talagang mang-disiplina ang Panginoon. So, it's the balance of two. The holy fear that make you respect the Lord and the holy fear that scares you of doing bad things dahil alam mo yung consequence na susunod na mangyayari doon. Ito yung tinutukoy sa verse ng Proverbs chapter 9 verse 10. Alam niyo yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. Yung banal na takot natin sa Panginoon, ang pinoproduce nito sa ating mga puso, wisdom. Bakit wisdom? Una, it is because the fear of the Lord, it makes us bow down to the Lord. It makes us kneel. It makes us raise our hands to respect and honor the Lord. And it makes us confess our sins, di ba? Kapag pinapagalitan ka ng magulang mo, di ba? Talagang mapapaamin ka sa kasalanan mo. This fear makes us confess our sin to the Lord. At pagkatapos nun, because dahil meron tayong fear sa Panginoon na gumawa ng mali, natatakot na tayong gumawa ng pagkakamali, nagiging tama na yung practical living natin. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Ay, nakakatakot pa lang, hindi pala dapat ako nagmumura. Hindi pala dapat ako gumagawa ng kasalanan. Hindi dapat ako nangangaliwa. Kasi alam ko na pag ginawa ko yun, may karapatang parusa na matatanggap ako kapag ginawa ko yun. Matatakot ka. At dahil sa takot mo na yun, nako-correct mo yung way of living mo. Wisdom. Nagkakaroon ka ng tamang practical application sa mga ginagawa mo sa buhay. Katulad po ng mga anak ko, alam niyo po, nabibless po ako sa mga anak ko kasi takot po sila sa amin ni Pastora Joyce. At alam naman po natin, pag nasa outside world, prone ang mga bata, lalo na sa edad nila, 7 tsaka 9, prone sila na gayahin kung ano yung mga nasa paligid nila . Isa doon is yung pagmumura. Nagulat na lang kami one time. So, hindi ko naman ito ina-expose sa inyo dahil para tingnan yung masama yung mga bata. Pero kinorek po sila ng Panginoon sa pamamagitan namin. So, anong nangyari? Dahil marami silang mga nakasalumuha, nagmumura. Ngayon, pag uwi ng bahay, sabi sa amin, Ma'am, what's the meaning of... Sinabi niya yung word. So, nagulat kami, anak, yung pagmumura na yan, in-explain namin sa kanya na hindi gusto ng Panginoon yan, na magiging bad kid ka pag sinabi mo yan, at hindi yan maganda sa amin at sa Panginoon. And later on, ay syempre bata, nangyayari pa rin yun, unknowingly, kasi parang natural sa bata na nagko-cope up sa surroundings, di ba? Dumating sa point na talagang pinalo namin sila ang dalawa ng matindi. Yung tipong klase ng palo na lumatay sa puwet yung sinturon. Alam nyo ba, pagkatapos ng moment na yon, never na silang nagmura. Why? Kasi takot na sila na mapalo. Totoo, di ba? Ganun naman Minsan, kaya tayo nagiging mabuti kasi takot tayo sa consequence. Okay lang yun.
Gusto ng Panginoon din minsan sa atin na matakot tayong gumawa ng pagkakamali kasi takot tayo sa consequence. At dahil takot tayo sa consequence, itatama natin yung mga kinikilos natin. Ito po yung tinuturo ng Panginoon sa disiplina niya sa atin. And ito pong power na ito, ginawan ko po ng abbreviation po yan So, ito po ang ibig sabihin ng power. The pure, overwhelming, wonderful, endless, and redemptive power of Jesus Christ. Pure. Anong ibig sabihin ng pure? Napaka-puro, napaka-unadulterated ng kapangyarihan ng Panginoon. Walang makakapantay sa Kanya, a pure power of the Lord. Overwhelming, yung tipong wow, amazing sa kapangyarihan ng Panginoon. Wonderful, yung mapapakanta ka sa Panginoon. Wonderful, beautiful, glorious, endless. Hindi nauubos ang kapangyarihan ng Panginoon, and redemptive. This is the favorite part natin ngayong Holy Week, the redemption that Jesus Christ gave when He died on the cross and risen again. He saves us. Na dapat tayo yung mag-aani ng kasalanan. For the wages of sin is death. Dapat tayo yun But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So dahil sa redemptive power ng Panginoon, siya na yung namatay para sa atin. Kaya tayo ngayon, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, meron na tayong langit pagdating ng araw. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At sabi po ng Panginoon sa Revelation chapter 1 verse 17 to 18, sabi ng Panginoon, "Don't be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and the grave." Sa ibang translation, Hades, ang sabi dito. So, ito po, sino yung kausap ni Jesus Christ dito? Si John the Beloved. Isa sa mga disciples ni Jesus Christ. And alam niyo ba kung bakit sinabi ng Panginoon na, don't be afraid? Kasi si John the Beloved, takot na takot. Alam niyo kung bakit siya takot na takot? Balikan natin sa kung ano ba yung nangyari. Revelation chapter 1 verse 12. Kapatid, Kevin, pwede yung makisuyo. Ayan na pala si Thea. So, balikan natin ano yung nangyari sa previous verses kung bakit ba takot na takot si John the Beloved. Ano ba yung nakita niya? Ano to vision to So, nagkaroon ng vision si John the Beloved kay Jesus Christ at naisulat niya. Sabi dito sa verse 12, sabi ni John the Beloved, "When I turned to see who was speaking to me, I saw 7 gold lampstands." So, 7 lampstands. "And standing in the middle of the lampstands was someone like the Son of Man. He was wearing a long robe." O, so i-picture nyo kung ano yung tsura ni Jesus Christ dito. "He was wearing a long robe with a gold sash." Ano ba yung sash? Yung parang gano'n ba yun? "Sash across his chest." Yan. "His head and his hair were white like wool." Yung ano niya, yung ulo niya tsaka yung buhok, katulad ng wool. Di ko alam yung wool kung ano yun basta yun. "As white as snow," sobrang puti. "And his eyes were like flames of fire." Grabe, parang yung mga napapanood nating mga sa mga movies or sa mga games, nag-aapoy yung mata, ganun. Like flames of fire. "His feet were like polished bronze, refined in a furnace, and his voice thundered like mighty ocean waves." Yung salita niya, pag nagsalita siya, parang kulog na sa dagat, di ba? And then, he held 7 stars in his right hand. So, ito kanan ninyo. May hawak siya ng 7 bituin. So, hindi natin alam, maybe yung bituin dito mas malaki pa kesa sa araw. Di ba? Ang araw ay bituin. Grabe, di ba? Ganun katindi. Sa kanang kamay niya, hawak niya yung 7 bituin, and a sharp 2-edged sword came from his mouth. Dito pala, galing sa bibig yung sharp double-edged sword. And his face was like the sun in all its brilliance. Parang araw yung liwanag ng mata. Yung liwanag ng muka ni Jesus Christ. "And when I saw him, I fell at his feet." Napatira pa si John the Beloved kay Jesus Christ as if I were dead. Parang patay.
But He laid His right hand on me. Sabi niya, ito na yon. Don't be afraid, and I am the first and I am the last. Yun na yun, yung verse 17. Pakibalik naman po. Yan. So sabi ni Jesus Christ, don't be afraid, I am the first and the last. I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of graves and of death and the graves. Grabe, ano? Ito yung words ni Jesus Christ kay John the Beloved na sinasabi niya kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. Sa itsura pa lang eh. Siguro kung tayo yun, ganun din mangyayari sa atin kay John the Beloved eh. Na mapapatira pa tayo in awe, in respect, in honor. Na as if parang hindi ka pwedeng tumaas dahil pag tumaas ka parang feeling mo ma-i-slain ka or mamamatay ka talaga eh. Ganun yung naramdaman ni John the Beloved. And this is what I want all of us to overflow in our hearts. The power of Jesus Christ. Not just the power of Jesus Christ that makes us honor and respect the Lord, but also the power of Jesus Christ that makes us scared, na matakot, gumawa ng pagkakamali. Yan po yung gusto kong ma-impart sa bawat isa habang pinag-aaralan po natin ito. So, now we will go to doon sa 28 chapters. So, kaya yan. Magsimula po tayo. Ang pag-aaralan po natin sa book at sa susunod na linggo din is the book of Matthew. Kasi di ba napakarami tayong makikitang kung paano ba nabuhay si Jesus Christ dito sa mundo. Makikita natin yun sa iba't ibang gospel books, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Iba't ibang perspective about the life of Jesus Christ here on earth. Pero ngayon, magpo-focus po tayo sa Matthew. Kasi this book sa Matthew, makikita po natin yung emphasis ng power ni Jesus Christ. And magsimula po tayo sa chapter 1. So sa chapter 1 po, pag binuksan niyo yung inyong mga Bible, Matthew chapter 1, ipinapakita dyan yung ancestry or yung lineage ni Jesus Christ. And since si Matthew po yung nagsasalita o yung sumulat, ay ipinapakita niya yung Jewish lineage ni Jesus Christ, yung pagiging Hudyo. So kaya nagsimula yun sa Abraham. Pero di ba, syempre ang pinakaunang tao sa mundo si Adan tsaka si Eva. Saan natin makikita yon? Sa Luke. Sa Luke naman. Sa Luke naman, pinapakita doon yung talagang buhay ni Jesus Christ. So, kung babalikan natin yung Luke chapter 3, makikita natin doon from Adam, tapos yung anak niya si Seth, tapos yung anak ni Seth, si Enosh. And then, talon tayo kay Enoch naman. Si Enoch, yung anak niya, si Methuselah. Kilala niyo si Methuselah? Pinakamahabang buhay sa mundo. Si Lamech, anak ni Methuselah. And then, sino yung anak ni Lamech? Si Noah. Kilala niyo si Noah? Yung natirang buhay nung magpadala ng flood ang Panginoon. And then, ang anak ni Noah, si Shem. And then, fast forward tayo, punta na tayo kay Matthew. Then, magsimula si Shem, yun, so naglinya-linya yon hanggang kay Abraham. So, pagdating naman kay Abraham, anak ni Abraham si Isaac, at anak ni Isaac si Jacob, at anak ni Jacob si Judah. And then, fast forward ulit tayo, pag binasa natin yun, punta tayo kay Jesse. Si Jesse, ang anak niya ay si David. Tapos, ang anak naman ni David ay si Solomon. And then, fast forward pa ulit tayo dun sa mga verses, makikita natin si Matan, ang anak niya, si Jacob, at ang anak naman ni Jacob sa New Testament na ito, si Joseph. Joseph, the husband of Mary. Nakita po natin, and alam nyo ba, na hindi lang siya sa linya ni Joseph nangyari, tawag doon, naging part ng ancestry. Even kay Mary din, kung titingnan natin yung linya ni Mary, hindi lang binanggit dito sa Bible kasi sa New Testament, ang hinighlight dun sa yung mga lalaking side. Kaya yung mga babaeng side, hindi na na-mention sa Bible. Pero pagka pinag-aralan po natin, sabi sa studies, even the ancestors of Mary, doon din nagmula si Jesus Christ. Papunta rin yun sa Jewish lineage, papunta kay Abraham, kay Adam. Kaya doon po natin makikita yung mga big names in the Bible na nababasa natin from the Old Testament
Di ba? From the Old Testament, makikita natin yung mga big names dito. Abraham, Methuselah, Noah, di ba? Isaac, Jacob, Judah, di ba? Tribe of Judah, di ba? David, King Solomon, and then comes Joseph and Mary. So, since the creation, tayo mga kapatid, ay makikita natin dito sa lineage na ito, ang pinapakita sa atin dito is Jesus Christ came from a royal lineage. So, He is not just an ordinary baby na basta lang pinanganak doon. Hindi. He comes from a royal lineage na magmula pa sa unang mga tao sa mundo. And tayo mga kapatid, ang creation, di ba? Noong nilikha ang mundo, ay na-inherit na natin yung sinful nature hanggang ngayon, di ba? From Adam and Eve na nagkasala hanggang sa nanganak sila, merong sinful nature. But when Jesus Christ was born in Bethlehem, this genealogy is saying to us that the curse is now broken. Binasag na ng Panginoon ang curse ng generational sin. That's why right now, pwede tayong humarap na sa Panginoon ng righteous. God is looking at us on a righteousness level. Why? Because of Jesus Christ. Without Jesus Christ, we will never be righteous in the eyes of the Lord. That even when we still sin to the Lord, dahil sa pagpapatawad at ginawa ni Jesus Christ sa pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, it is still possible for us to be right in the eyes of the Lord. At sinasabi dito sa Matthew chapter 1 na si Jesus Christ ay hindi lang basta na-conceive by a human. Hindi na-conceive by human, but Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Ang ganda, di ba? Kasi kung ang offspring ng man and woman, merong sinful nature yun. Pero dahil He is the offspring of the Holy Spirit, He is very pure. He is very sinless, He is blameless. Nung nabuhay siya dito sa mundo, never siyang nakagawa ng kasalanan. Hindi katulad natin na nakakagawa kasi nga we are born of the offspring of man and woman. But He is the offspring of the Holy Spirit. That's the extraordinary, very special power of Jesus Christ in different aspects. So yun po yung matututunan natin dun sa lineage ni Jesus Christ. A kind of power that is uncontainable, an overflowing power of Jesus Christ. Yan. So, and also in Matthew chapter 1, makikita din natin dito that Jesus Christ is the Emmanuel. Di ba na na sa Isaiah ni Prophet Isaiah na prophesy niya that Jesus Christ is the Emmanuel. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Basahin natin. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. And when we hear the word God is with us, ano yung nararamdaman nyo? When you hear the word, God is with me, what do you feel? Comfort, blessing, kaligtasan, peace, di ba? Peace of heart, peace of mind. Yan yung mga nararamdaman natin eh. And that's the very reason of the power of Jesus Christ for us to feel the peace, for us to feel secured. Dahil God is always with us, the omnipresent power of the Lord. Na ang Panginoong Hesus, kaya niyang mapunta sa lahat ng area sa mundo, kahit nasang sulok ka man, kahit sobrang nahihirapan ka sa buhay, kahit na nasa gitna ka ng pagkakasala, nandun ang Panginoon para i-rescue ka palagi. That's what the power of Jesus can do to you. Amen? Amen. So chapter 2 po tayo. Chapter 2, when the wise men, di ba makikita natin sa chapter 2, yung mga wise men pinadala ni King Herod para mag-worship kay Jesus Christ. Si baby Jesus Christ. At pagdating nila ron, alam niyo yung dala-dala nila, the gold, the frankincense, and the myrrh. Basahin natin, Matthew chapter 2, verse 11. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chests,
and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo ba mga kapatid, ano yung symbolizing nitong pagdadala ng gift? Sa panahon noon, kapag itong mga tao na ito nagdadala ng mga ganitong klaseng gift, they acknowledge that this person is king. This person is future king. Kaya baby pa lang si Jesus Christ, alam na nila ito magiging future king to. Kaya ganun na lang yung acknowledgement nila sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, even though he is just a baby. Chapter 3. Ito, makikita natin sa chapter 3, si John the Baptist. Si John the Baptist, mga kapatid, is a very well-known person sa Jerusalem, di ba? Sa Judea, and all over Jordan Valley, sabi dun sa chapter 3. And si John the Baptist, kahit na sobrang kilalang-kilala siya, he still acknowledges that Jesus Christ is far more greater than him. Grabe, no? Ganun yung acknowledgement niya kay Jesus Christ. And then, pagpunta naman sa chapter 4, dito na yung bago magsimula yung ministry ni Jesus Christ. So, Jesus Christ, before He started His public ministry, ano yung ginawa niya? He fasted for 40 days. Sino dito kayang mag-fasting ng 40 days? Ang hirap nun, mga kapatid. Full day, walang meal, 40 days. Grabe. Only Jesus Christ can do this. Ako nga, isang meal pa lang eh. Alam ni Pastora Joyce yan, na kapag pauwi na ako ng gabi, pagdating ko sa bahay, ang tahimik ko, habang hindi pa kami nagdi-dinner. Pag tinanong niya ako, ba't ang tahimik mo? Galit ka ba? Sabi ko, hindi. Kasi gutom na ako, nagre-reserve na ako ng energy. Sobrang hinang-hina na ako at umiinit na rin ang ulo ko. Isang meal pa lang yun ha. Kayo ilan? Bago uminit ang ulo niyo, di ba? And dito makikita natin that even though in the weakest area or weakest physical state of Jesus Christ, dumating si Satan at tinempt si Jesus Christ ni Satan. At kahit na napaka-weak ni Jesus Christ dahil nag-fasting siya ng 40 days, he still rebuked Satan. Sabi niya kay Satan, "Get out of here, Satan! For the scriptures say you must worship the Lord your God and serve only Him." Ano yung makikita natin dito at matututunan? Jesus Christ has the power over physical weakness. Kaya kung ikaw, nakakaranas ka ng kahinaan, physically, sakit, di ba? Sakit, kahinaan, or katandaan, or kung meron ka mang kapansanan, God or Jesus Christ has the power over your sickness. Jesus Christ can heal your wounds. Jesus Christ can heal the abnormalities na meron ka sa pangangatawan. You just have to have faith in the power of Jesus Christ. Punta tayo sa chapter 5. Chapter 5, ito na, nagsimula na yung public ministry ni Jesus Christ. He preached directly to the crowd. Yung mga maraming tao dyan sa synagogue or habang naglalakad siya sa tabi ng dagat, nag-preach si Jesus Christ sa mga tao. At sa mga tao na yon, andun din yung mga Pharisees at saka mga religious law or yung mga teachers of religious law. Itong mga Pharisees and teachers of religious law na ito, mga meticuloso to, na mga sobrang yung mapagbantay sa mga maling sasabihin mo. And hindi sila naniniwala kay Jesus Christ ng mga panahon na yon. Alam niyo kung anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, "But I warn you," sa lahat ng tao ito kasama yung Pharisees and teachers of religious law, "I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of these teachers of religious law and Pharisees." Parang walang preno, no? Sinabi niya sa mga tao, kung ang righteousness nyo ay mas mataas kesa dito sa mga Pharisees and teachers of religious law, you will never enter the kingdom of heaven. Sampal sa mukha ng Pharisees and teachers of religious law yun. Kasi, binaliktad sila ni Jesus Christ. And ang makikita po natin dito that even though in those people, He can rebuke the people kahit na merong mga ganong mga taong nangahamak sa Kanya. Pharisees and teachers of religious law. The power of Jesus Christ is the power to rebuke the people. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong hihindi sa rebuke ng Panginoon because He has all the power to rebuke you. Kapag meron kang ginagawang hindi maganda,
Jesus Christ will surely rebuke you sa mga ginagawa nating hindi maganda. Chapter 6, eto sikat to eh. Matthew chapter 6, ano yung pinakasikat na verse dito? Matthew 6:33. Yeah, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, pag titingnan natin yung Matthew chapter 6, ang focus ni Jesus Christ na mga kausap dito, yung mga mayayaman, yung mga rich people, yung maraming mga possessions, yung mga nakikita yung security nila sa buhay, sa pera and sa possessions nila sa buhay. Kaya ano yung sinabi ni Jesus Christ sa mga mayayaman na to? Sabi ni Jesus Christ, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Imagine, magpipreach ka, Jesus Christ, ng ganito sa mga mayayaman na maraming pera, tapos sasabihin mo, hindi mo pwedeng mahalin ng pera, tapos mamahalin mo rin ako. Hindi. You will only love one of these. Kapag mahal mo ang pera mo, hindi mo mamahalin ng Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka magpapa-enslave sa pera. Ganun po. At ang pinapakita po sa atin dito sa Matthew 6 is the power of Jesus Christ over money and possessions. The power of Jesus Christ over poverty. May kapangyarihan ng Panginoon na i-bless ka. Naniniwala ka ba doon? Amen. At itong blessing na ito, kapatid, it will not make you worship the money, but it will make you worship Jesus Christ. Yun yung tamang blessing na dapat na natatanggap natin. Kaya tayo, ang paalala sa atin ni Jesus Christ dito, don't worry. Huwag mong alalahanin ng tomorrow. Sabi ni Jesus Christ, let the tomorrow worry itself. Di ba? Huwag tayong mag-alala sa bukas natin. Kapag may pananampalataya ka sa Panginoon, magiging peaceful ka. Ito yung hinahatid ng Panginoon sa atin. Peace of heart, peace of mind, na kahit na merong pagkukulang tayo sa buhay natin, He is there. He has the power over the possessions. He has the power over the wealth being of our lives. Chapter 7. Chapter 7, ang pinag-uusapan naman ni Jesus Christ dito is the judgment day. Yung araw ng paghuhukom. Di ba lahat tayo, alam natin yan na sa pagdating ng panahon, ay magkakaroon ng paghuhukom, yung Great White Throne, Judgment, tsaka yung Judgment Seat of Christ, di ba? Yung mahuhukom, yung mga rewards, malalaman kung ano yung mga rewards at malalaman yung level of na parusa na mangyayari sa impyerno. Ito yung pinag-uusapan ni Jesus Christ dito. Tingnan natin Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Sabi ni Jesus Christ, on judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name, but I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. Kasi totoo to mga kapatid Pagdating ng araw, ang ipipresenta ng mga tao sa Panginoon sa Judgment Day, Lord, ito yung mga ginawa ko, ang bait ko, nagtatites ako, umaattend ako ng church, tumutulong ako sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi yon ang magmamatter. Sabi nga, masusunog yun at ang matitira yung nakaka-withstand sa fire. At ito yung kabutihang loob natin na meron tayo. Yung kaligtasan na pinanghahawakan natin. Kaya sabi ni Jesus Christ I never knew you. Kasi ito yung mga tao na ito yung pinipresent, mga material things, yung mga ginawa nila, mga actions. Kaya ang salvation is not by works. Not because of what you have done, but salvation is by faith through Christ, by grace through faith in Christ Jesus alone. Yun po ang makakapagligtas sa atin. Yun yung bagay na hindi masusunog ng apoy. At lahat ng mga mabubuting gawa, masusunog yan sa apoy. At hindi yan ang magmamatter kay Jesus Christ. Sasabihin lang ni Lord sa'yo kapag yan ang ipinresenta mo sa Kanya, I never knew you. Get away from me. Ikaw na breaking God's law.
Tapos sa verse 28 to 29 naman, sabi ni Jesus Christ, when Jesus had finished saying these things, yung mga sinabing mga yun na mga matitinding mga pananalita sa mga tao, the crowds were amazed at His teaching, for He taught with real authority, quite unlike their teachers of religious law. With authority yung pagtuturo ng ating Panginoon. Kaya ang pinapakita dito sa atin, sa chapter na ito, is the true authority of Jesus Christ, the power of God, the authority of Jesus Christ in us. Chapter 8, ito maganda rin tong chapter 8. Sa chapter 8, ito yung nangyari yung sumakay sila, sabi ni Jesus Christ sa mga disciples, tara, come, let's cross the other side of the river ba yun, or sea. Di ba? Tatawid sila papunta sa kabila. So itong mga followers si Jesus Christ, mga disciples, sumunod lang sila kay Jesus Christ kasi si Jesus Christ yun eh. So sumunod sila at sa pagsunod nilang yon, dumaan sila sa matinding storm. At hindi nila alam itong storm pala is a test. Test pala sa kanila ito ni Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus Christ andun, tulog. Nandun sa dulo na may unan pa, sabi sa verse, di ba? Nakahiga ng may unan pa sa ulo at peaceful sa kabila ng hagupit ng storm. Yung mga disciples, sabi sa verse, na parang mamamatay na sila sa lakas ng bagyo. Kaya sabi ng mga disciples sa kanila, ginising nila Jesus Christ, Jesus! Sinasabi nila, hindi ka ba nag-aalala sa amin na mamamatay na kami dito sa bagyo na ito? Anong respond ni Jesus Christ sa kanila? Jesus Christ responded, why are you afraid? You have so little faith. Then He got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Sabi niya, silence! And then the wind and waves became calm. The disciples were amazed. Who is this man? They asked, even the wind and waves obeyed Him. Ano yung pinapakita sa atin dito? God or Jesus Christ has the power over nature. So kung dumadaan tayo sa mga matitinding bagyo, literal na bagyo ng buhay, or minsan, practical, yung pag-aalala, sobrang nag-aalala tayo dahil sa storms of life. Di ba pag sinabing storms of life, yan yung mga pagsubok Yan yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, mga trials and tests in life na talagang nasusubok yung ugali natin. Lagi nating iisipin this verse that Jesus Christ can calm the storms of life in us. Kayang-kaya ng Panginoon because He has the power over these storms. Di ba? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. That's our Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa Matthew chapter 8, hindi pa doon nagtatapos. So, pagkatawid nila, nakatawid sila dahil kasama nila si Jesus Christ. Pagtawid nila, merong dalawang sobrang violenteng evil possessed person, yung na demon-possessed na tao. Alam niyo nangyari doon sa na demon-possessed na dalawang tao? Dumaan lang si Jesus Christ doon sa dalawang evil-possessed na tao na yun. At grabe yung pagwawala. Grabe yung scared. Yung takot ng dalawang devil-possessed man. Ano yung sabi ng devil sa loob ng tao na yon? Sabi, why are you interfering with us? Son of God. Siguro kung may tono tong yung pagsasalita nito, siguro nanginginig. Why are you interfering with us, Son of God? Have you come to torture us before God's appointed time? Takot na takot siguro yung mga demons na yun. Kasi alam nila na may future sila which is the God's appointed time na mapupunta sila sa hell, na matatalo sila. Alam nila yun. Pero bakit nandiyan ka na ngayon? Hindi pa oras parang ganun. So, sobrang takot na takot sila. Ewan ko sa atin, kapag naririnig ba natin ang pangalan ni Jesus Christ, natatakot pa ba tayo? O hindi na? Are we being scared? Or we are just seeing the goodness of God? Are we being scared na pag may Jesus Christ na kapag gumawa ako ng kasalanan, may disiplina?
Sabi sa Bible, this demon stumbles over His name. And anong ginawa ni Jesus Christ? He casted out the demons out of those two men papunta sa pig. At yung pig na yun ay tumakbo. He has the power and authority over the demons. Yan po yung pinapakita sa atin dito. If you feel, and I hope wala, if you feel that there is a demon, devil around you or in a person, kapatid, sabi ng Panginoon, pray in my name. Kaya mong i-rebuke yan. In Jesus' name, get out of this place. Kaya niyong i-rebuke ang mga demonyo na nakapaligid. Because Jesus has the power over the demons. Natakot ba kayo? So I hope mga kapatid, and believe me kung kayo ay totoong Kristiyano na wala na sa inyong demon possessed, hindi na yan kayang pumasok sa inyo. Kasi hindi niya kayang makontain si Jesus Christ na nandun sa buhay niyo. Kaya yung mga nababalitaan yung mga nadi-demon possessed, they still don't have a true relationship to the Lord. Because if you already have a true relationship to the Lord, you will never be possessed with the demon. Because Jesus Christ has the power over the demons. At ayaw niya yon na merong ayaw ng demonyo na merong Jesus Christ doon sa puso mo. Hindi niya kaya yon. Kaya hindi yon nakakapasok sa atin. And also, if there are demons around you na nararamdaman mo, cast it out in the name of Jesus. May kapangyarihan ka. Amen? Amen. So, may nangyari pa. So, nung nangyari yon na kinast out yung demons, sabi sa verse 34, then the entire town came out to meet Jesus. Nabalitaan kasi nila yung nangyari. So, nung nabalitaan nila, lahat ng tao, sabi dito, the entire town Ang dami nun, no? Buong town lumabas para puntahan si Jesus Christ. Pero, alam nyo, ito yung sad part. The sad part is, when they came out to meet Jesus Christ, they said, they begged Him out to go away and leave them alone. Grabe, no? Nakita na nga nila yung kapangyarihan ni Jesus Christ to cast out the demons. Pero sinabi nila, huwag ka dito, Jesus Christ, umalis ka na lang. Huwag ka na dito sa town namin. Masyado kang nakakatakot. Kabaliktaran po yung nangyari dun sa town na yon. Instead of cheering and be joyful dahil nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus Christ over the demons, they rejected Jesus Christ. Ang mga bata, mga kapatid, kailan ba sila, ang bata, kailan takot na takot isang bata na humarap sa magulang? Ayan, tama. Pag may kasalanan ang bata, takot na takot yan na humarap sa magulang. Yung iba pa nga, umaalis ng bahay, nagtatago, di ba? Naglalayas, di ba, pag may kasalanan And for me, ganito yung nangyari dun sa town. Kaya nila nireject si Jesus Christ. Siguro lang ako lang to, na baka namumuhay sila sa kasalanan, na ayaw nilang ma-rebuke sila ni Jesus Christ, ayaw nilang ma-expose yung mga kasalanan nila sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Kaya sinabi nila, huwag ka na dito, Jesus Christ, kasi baka makita mo yung mga ginagawa namin Di ba? Being scared of God's discipline is good. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Maganda po na maging takot tayo sa disiplina ng Panginoon. Kasi pag takot tayo sa disiplina ng Panginoon, ina-acknowledge natin na merong rule and reign si Jesus Christ sa buhay natin. Na alam natin na didisiplinahin tayo ng Panginoon. Kaya natatakot tayo, mga kapatid. Kasi kapag hindi na tayo natatakot kay Jesus Christ, ito na yung panahon na meron na tayong callous spirit. May kalyo na tayo na wala na tayong pakialam. Kahit na anong gawin kong kasalanan, okay lang yan. Wala namang mangyayari Ganun po yan, mga kapatid. That's why, mahalaga rin na natatakot tayo sa kayang gawin ng Panginoon. And kapag may mga kasalanan pa rin tayong nagagawa ngayon, di ba? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ang ibig sabihin nun, one way or another, we can still experience the discipline of God. Hindi pa rin tayo exempted sa disiplina ng Panginoon. Pero di bali nang madisiplina tayo kesa naman sa mawala ang buhay natin sa Panginoon. Na malayo yung buhay natin sa kalooban ng Lord. Anong gusto natin? Nakakaranas tayo ng pagpapalo ng Panginoon,
pero nakokorek naman yung buhay natin, o walang pakialam ang Panginoon sa atin, sa mga ginagawa natin. Anong mas gusto nyo? Siyempre, yung may pakialam ang Panginoon. Yung dinidisiplina tayo ng Panginoon. Hindi naman niya yun gagawin kasi pinaparusahan ka eh. Hindi. Ginagawa ng Panginoon yung disiplina niya sa atin para maitama yung ugali. Di ba? Ang ganda nun. Para sa mga magulang, di ba? Gusto nyo na maging mabait yung mga anak nyo, kaya nyo sila pinapalo. Kaya nyo sila dinidisiplina. Hindi dahil nakakatawang paluin, umiiyak. Hindi. Di ba? At ang Panginoon po, ganun siya sa atin. Gusto niya tayong magbago sa ating mga buhay. Now, the question is, ito katulad nung sa village na ito, after you are being scared of the power of Jesus Christ, what will you do? Ano ang gagawin mo? Dito na rin po ako magtatapos. Are you going to reject Jesus Christ? Katulad nung nangyari doon sa verse 34, na they beg Him to go away and leave their town alone. Are you going to reject Jesus Christ in your life dahil takot ka madisiplina? Or are you going to kneel down to the feet of Jesus Christ with fear, with reverence, with honor, and you ask for forgiveness? Lord, sorry po. Lord, alam ko po na may katapat na consequence yung ginawa ko, kaya humingi po ako ng tawad, Panginoon. At nais ko pong magbago sa aking buhay. Tulungan mo po ako magbago. What do we choose? It's your choice, mga kapatid. Choose to be scared of the Lord, and after you're being scared of the Lord, don't choose to reject God, but choose to ask for forgiveness. So, itutuloy po natin yung chapter 9 hanggang 28 next week. And alam niyo po itong manifestations or display of power ni Jesus Christ na napag-aralan natin ngayon. It is not meant for us to reject Jesus Christ dahil nakakatakot. It is not for us to reject the Lord. But it is for us to let us feel na meron tayong weakness. We are weak. Meron tayong shortcomings, meron tayong mga pagkukulang, and despite those weaknesses that we have, these chapters na pinag-aralan natin, it reveals that when we are weak, He is strong. Katulad nung sinabi ni Jesus Christ kay Paul, alam niyo ba nangusap ang Panginoong Hesus kay Paul? Sabi ni Jesus Christ kay Paul, "My grace is all you need." Sabi niya kay Paul. My power works best in weakness. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay gumagana ng mabuti yan kapag tayo ay mahina. Kaya ang acknowledgement ni Paul pagdating dun sa dulo, sabi niya "For when I'm weak, then I am strong." Sabi niya ni Paul bakit niya nasabi yun? Weak tapos strong, magkaiba. Dahil sa kahinaan niya, yung weakness niya, si Jesus Christ yung nagiging power niya. At dahil doon sa kapangyarihan na meron siya kay Jesus Christ, He claims to be strong. And I want us also to claim this. In your weaknesses, you will be strong. Why? Because of the power of Jesus Christ in you. The goal natin of learning the power of Jesus Christ is to develop this holy fear in us. And this holy fear in us will make us humble. Yung holy fear natin, magiging humble tayo at tuturuan tayo nitong maging dependent sa Panginoon. We depend on God. And this holy fear teach us to ask for forgiveness. Binabasag nito ng holy fear yung pride sa puso natin at tinuturuan tayo na humingi ng tawad sa mga pagkakamali natin. And this power of Jesus Christ is meant for us to have confidence in life. So kung nakakaramdam ka ng parang nadi-discourage ka na sa buhay, all you need is Jesus Christ. Nakita nyo na lang yung mga kapangyarihan, mga kayang gawin ni Jesus Christ. Imagine your life manifested in the power of Jesus Christ. Amen? So wag kang ma-discourage, kapatid, and wag kang mawalan ng kumpiyansa sa buhay. Because if Jesus Christ is with you, you have the confidence to become victorious.
because He will always be on our side, fighting for us. Di ba? Emmanuel, God is always with us. He will hear us when we pray. Kapag nanalangin ka, papakinggan ka ng Panginoon. He will accept yung paghingi ng tawad ng mga tao. Sabi sa 1 John 1:9 di ba? Ito yung natutunan ni John the Beloved Sabi niya, "But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our weaknesses." Ganon talaga mga kapatid, may consequence ang paggawa ng kasalanan. Hindi po tayo makakatakas sa consequence ng paggawa ng kasalanan. For example na lang, di ba? Merong isang pastor, di ba? Na, alam natin tong istorya na ito May isang pastor na na-rape yung anak niya. Tapos yung nang-rape sa anak niya, pinatawad niya nung pastor na yon. But still, that person suffered the consequences. Hindi dahil ang Panginoon ang nagparusa, but because of the sin that he have done. Ganon din sa atin mga kapatid. If we sin against the Lord, He is faithful and just. Faithful to forgive you, just. Ibig sabihin, justice, patas ang Panginoon na kailangan meron kang matutunan dito sa ginawa mong pagkakamali paano tayo natututo? By the consequences that we experiences. Di ba? Minsan, dahil nagwaldas ka ng pera, ano yung consequence na nararanasan mo? Nahihirapan ka ngayon sa buhay. That's the consequence. At dahil nahihirapan ka sa buhay, ano yung natutunan mo doon? Ay, dapat pala hindi ako nagwawaldas ng pera. Dapat pala nagtitipid ako. In every sin, there is a consequence, and in every consequence, there is learning. At yun yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. From curse into blessing. The devil, ano yun sabi ni Pastor Irene sa bahay kagabi? The devil intended it for bad, but Jesus Christ intended it for good. Yun po ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. And I invite everyone to stand up right now. God is a just God. God is a faithful God. Verse 31, and I want us to read these verses ngayon. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Romans chapter 8, verse 31. Sabi po dyan, if God is for us, then who can ever be against us? Sige kapatid, pwede mo pakilabas yung last slide natin. If, sabay-sabay po nating basahin, 1, 2, 3, go! If God is for us, who can ever be against us? Before po mabanggit ang verse na ito, Apostle Paul declared that nothing on this earth can separate us from the love of Jesus Christ. Kaya kung ang Panginoong Hesus ang kasakasama mo sa buhay, sino ang makakatalo sa'yo? Sino ang lalaban sa'yo? Matatakot sila because of the power of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Let's declare. This for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Hallelujah.
on, declare. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? If our God is with us, then what can stand against? And if our God is with us, never stop us. And if our God is with us, then what can stand against? Yes, Jesus, no one can stand against us. And what can stand against? Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, this is our confidence. Our God is greater. Our God is strong. Declare. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Let this be your confidence. Our God is great. Come on, declare. Our God is stronger. With all of your heart. Higher than any. In your battles. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. For the last time. God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Let's lift our hands to the Lord right now. And let this be your confidence. Let the power of the Lord be your confidence wherever you will go. Let the power of the Lord be felt in your lives in every areas. Financial, relationship, spiritual, physical, in everything. In your ministries, in your relationship to the Lord, in your relationship to your brethren, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong magulang. Let the power of the Lord manifest in your life. Father God in heaven, Lord, we lift you up. At Panginoon, nakikita mo po ang inyong mga tao, Panginoon. Ito pong mga nilikha mo, Lord. Father, we are in awe of you. We honor you, Lord. We magnify you, Lord. We lift you up in our lives. Lord, we give the due reverence and due respect to you, Panginoon. And Lord, truthfully, with all honesty, we are scared. We are scared of doing bad things against you. Because we know, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan na hindi madisiplina. And we love it, Lord. We want it. We want to be disciplined by you, Panginoon. We want to be scared doing sin, and we want to be disciplined. Panginoon, hayaan mo po na ang buhay ng mga kapatiran ko na ito, Lord, ay magkaroon ng pagbabago sa buhay, Lord. Sa pamamagitan ng mga nalaman po nila sa kapangyarihan mo, Father. And we know, Panginoon, na hindi mawawalan ng saysay ang mga salita na ito, Panginoon. Magagamit po nila ito, Father. They will have the power over the enemy. They will have your name in Jesus' name to rebuke the power of the devil in their lives, Panginoon, in their communities, in their homes. In Jesus' name, ay masusuway po namin, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan na ibinahagi mo po sa amin, Panginoon. At dahil dito, Lord, nagiging matagumpay po kami, Father.
We know that you are always with us along the way. Saan man kami magpunta, Panginoon, anuman ang ginagawa namin, Panginoon, kasama ka po namin, Father. Tinutuwid kami, tinuturuan kami, at hinahayaan na magkaroon ng mabuting kalooban ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapangyarihan mo. And Lord, we will continue next week. Ito pong pag-aaralan namin sa iyong buhay nung ikaw ay nagpunta dito sa lupa, Panginoon. As we remember your death on the cross that gave us salvation, and that you are risen again to prove, to say to the world that you are Christ, you are the King of our lives, Panginoon. You rule in our lives, you reign in our lives, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At uuwi po kami, maghihiwa-hiwalay po kami na punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso na ikaw ang itinataas. Salamat, Panginoon, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. God bless po, mga kapatid.